Paano napaiyak ng pelikulang ito ang libu-libong mga Pilipino sa mga sinihan? Tingnan natin kung iiyak ka rin kahit recap lang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa present day na may isang babaeng bingi na nakaposas na inakusahan ng pagnanakaw. Meron itong isang sign language interpreter na si Mumu nang malaki na ito. Pinaalis ni Mumu ang posas para maibigay nito ang kanyang pahayag. Sinabi ng babae na hindi siya nagnakaw. Kinuha niya lang ang sweldo niya kasi hindi siya sinasakuran ng abusero at masama niyang amo. Tinanggihan naman ito ng kanyang amo. Pinaratangan ng amo ang babae na kriminal at gusto itong ipakulong, subalit sa tingin ni Mumu ay inosente ang babae at gusto niya itong tulungan kahit wala itong pambayad ng abogado. Natanong naman siya ng isang pulis kung bakit ganun na lang ang malasakit niya sa mga bingi. Dito nagsimula ang kwento ni Mumu noong siya ay bata pa lang. Kasama ang kanyang ama na si Xiaoma ay namumuhay ng kakaiba ngunit nakakatuwang buhay, si Mumu. Ngunit si Xiaoma ay bingi at bilang nag-iisang magulang ni Mumu, sakto lang ang kinikita niya. Pinakita dito kung paano sila masayang nagtutulong para kumita sa maliit na paraan. Si Xiaoma ay nagtatrabaho habang si Mumu ang nakikipag-usap para kay Xiaoma. Nagpapatakbo din sila ng ilegal na operasyon ng mahjong kung saan sila nakatira kasama ang iba pang mga bingi. Nakikilaro din si Mumu sa kanila at tinutulungan ang mga bingi maglaro. Nag-aaral si Mumu sa gabay ng papa niya. Subalit sa paglalaro nila, nagkaroon ng pagtatalo. Sinubukan mang awatin ni Xiaoma, subalit lumaki ang gulo. Napansin ito ni Mumu at lumabas siya. Pinigilan siya ng papa niya ng una kasi ayaw niyang makita silang nag-aaway. Subalit nagpumilit ito. Pag nakikita ni Mumu, nagkukunwari silang naglalaro imbis na nag-aaway hanggang sa nagsasaya na silang lahat at humupa na ang tensyon. Nagsasayawan na sila lahat. Salamat sa angking bibo at talento ni Mumu na nagbibigay tuwa sa mga may kapansanan sa pandinig. Habang nagkakasaya sila, sakto namang dumating ang pulis dahil may nag-report daw na may operasyon ng illegal mahjong sa lugar. Agad na inalerto sila ni Mumu at dali-dali nilang inayos ang lugar. Pagbukas ng pulis, malinis at maayos na ang lugar. Nagmistulang calligraphy art class ang lugar. Tinanong sila ng pulis subalit tinanggi nila ito. Kamot ulo ang pulis samantalang natatawa si Mumu. To the rescue naman si Uncle Labo niya. Habang patulog na sila, nabuklat ni Xiaoma ang album kasama ang dati niyang asawa. Ang nanay ni Mumu, natanong ni Mumu kung asa na ito at kung babalikan pa sila nito. Subalit di pa alam ng papa niya ang isasagot. Lumalaki na si Mumu at naisip ni Xiaoma na kailangan na niyang paaralin sa eskwelahan si Mumu. Tinanong naman ni Mumu paano na ang paghahanap buhay nilang mag-ama kung iiwan siya ni Mumu. Ayaw niyang pumasok kasi magastos din daw ito. Pero sabi ng papa niya, mas importante ito dahil paglaki niya, mas makakakuha siya ng mas magandang trabaho at kumita ng mas malaki. Nagbanding sila at nagtawanan tungkol sa kung sino ang mas kamukha ni Mumu, ang mama niya o ang papa niya. Kinabukasan dumating na ang kinababahala ni Xiaoma. Nakukunin ni Jing, ang nanay ni Mumu, ang anak niya at mawawalay ito kay Xiaoma. Divorce na pala sila at inilihim lang ito ng papa sa bata. Subalit ngayong 7 years old na si Mumu at mag-aaral na, gusto na itong kunin ng ina. Mariing tumanggi ang papa at isinumbat na nag-asawa na siya ng iba at may sarili ng anak at iniwan niya sila at sumama sa iba. Nag-init na ang usapan nila. Pinaglaban ni Jing na babae si Mumu at kailangan din ito ng babaeng magulang sa kanyang paglaki. Umalis lang siya para mag-ipon dahil gusto niya ng mas magandang buhay para kay Mumu. Kung walang pera at walang dignidad, walang patutunguhan at future si Mumu. Natahimik si Xiaoma at pinakita ni Jing ang card kung saan niya naipon lahat ng pinagtrabahuhan niya. 不是，这是我打工赚的钱。我想让他有好。你还这样是吧？你从来都不愿意跟我好好沟通。你们有你们的沟通方式，我也想跟你说话。 Tahimik lang si Xiaoma. 是你逼我的。 Pagbalik sa Mahjongan, nagtatalo ang mga kaibigan ni Xiaoma kung saan ang patutunguhan ni Mumu. Ang iba ay panig kay Jing para sa mas maayos na buhay at edukasyon
At ang iba naman ay kay Xiaoma dahil kinaya naman itong palakin si Mumu mag-isa. Subalit anong magagawa nila sa korte kung wala silang kilalang abogado? Dito pumasok si Labo. May kilala daw siya nga makakatulong sa kanila. Ipinakilala niya si May na nagtatrabaho kay Mr. Zhao. Gusto nitong makitang mag-drive si Xiaoma at kung papasaba ito sa trabaho. Kung tutuusin, malaking tsansang manalo si Xiaoma sa korte dahil ito ang kasunduan nila nang nag-divorce sila at wala namang child abuse. Kaya lamang si Xiaoma at medyo alanganin naman si Jing na manalo. Pero kailangang lumipat sila Xiaoma ng tirahan at umalis sa Madyungan dahil masisilip ng korte ito. Dapat na ring i-enroll si Mumu sa eskwelahan para may pakitang kaya niyang paaralin si Mumu at may maayos siyang trabaho. Subalit sa kasamaang palad, si May na ahente ni Mr. Zhao ay gusto siyang pagsamantalahan at mali ang itinatranslate sa sinasabi ng attorney at sinasabi nito kay Xiaoma na mahihirapan daw ito at kailangan niyang magtrabaho at ng malaking pera para manalo sa korte at tutulungan sila nito subalit may kapalit. Nagsimula ng maghanap-hanap ng trabaho si Xiaoma at sinabi niya na rin kay Mumu na gusto na siyang kunin ng mama niya at hiwalay siya sa kanya. Kinabukasan, nagpatulong si Xiaoma kay May na magpanggap na nanay ni Mumu para i-enroll na ito sa eskwelahan. Tumanggi agad ito dahil mahirap at nakakapagod ito. Nagpumilit na makisuyo si Xiaoma at pinarinig ang tula ni Mumu sa recorder. Natuwa si May at pumayag na ito. Pumunta sila sa school at kinausap ang teacher. Tinanong ng teacher si Mumu, subalit dito nagsasalita. Sinabi ng teacher na di nila matatanggap ito. Nagpumilit si May na kumbinsihin ang teacher at nagmakaawa dahil sa kalagayan ng bata. Sinabi pa nito na mahilig tumula ang bata at ipaparinig sa teacher ang recorder, subalit biglang nagtula si Mumu na siyang ikinatuwa nila na senyales na pwedeng mag-aral si Mumu. Pagkatapos nito, pinalalahanan siya ni May tungkol sa usapan nila at kailangan ng pera para sa attorney. Narinig ito ni Mumu at na-curious siya. Bakit kailangan pa ang korte ang magdesisyon kung kanino siya sasama? At kung tatanungin man siya, isasagot daw niya ay kay papa niya siya sasama. Makikita ang tuwa nila habang naglalaro sa anino. Kinabukasan, malungkot man, subalit kailangan na nilang umalis sa Madyungan tulad ng payo ng attorney at lumipat na sa mas maayos na lugar para kay Mumu. Nagbigay sila ng mga bagay na maaaring makatulong sa kanilang paglipat at nagpaalam na ang mag-ama. Naging emosyonal silang lahat sa kanilang pansamantalang paghihiwalay. Sa biyahe, napansin ni Xiaoma ang magandang sasakyan ni Labo at tinanong ito kung saan ito galing. Sinabi niya na binigay ito ng boss niyang si Mr. Zhao. Pagdating, nakatira lang sila sa hotel dormitory kung saan tumutuloy din ang kamag-anak nila. Nagsimula nang pumasok si Mumu at nagtrabaho na rin ang papa niya bilang hotel staff. Nagsimula silang mag-adjust ng paunti-unti sa bago nilang buhay. Nagiging masaya na si Mumu sa school at nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan. Lagi siyang sinusundo ng papa niya pag-uwian. Nakakabisado na rin ni Xiaoma ang trabaho niya sa hotel, subalit dahil sa kapansanan niya, sumasablay ito at napapagalitan ng amo, kaya napaisip itong maghanap din ng ibang trabaho. Isang gabi, dumating si May para mag-alok kay Xiaoma ng bagong trabaho at kumita siya ng mas maraming pera. Umalis sila kasama ang iba pang mga sasakyan. Kasama din nilang nag-drive si Labo. Biglang nagsalpukat ang dalawang kotse at naaksidente si Labo. Dire-diretso lang si May pero pinilit siya ni Xiaoma na ihinto ang sasakyan dahil sa aksidente. Sinabi na ni May ang racket nila. Sinadya pala ang aksidente at gawa-gawa lang nila ito. May insurance yung kotse at kapag nasira ito, makakakuha sila ng malaking pera sa insurance company. Nakita niya si Labo kasama ng iba pa na intensyonal na sinisira ang sasakyan. Ito pala ang trabaho ni Labo kaya malaki ang sweldo niya. Sa kabilang banda, pinapalayas na sila sa hotel dormitory dahil hindi na nakakapasok ng maayos si Xiaoma. Kaya lalo siyang nangailangan ng pera para sa pang-araw-araw nila ni Mumu. Kaya binigay ni May ang kanyang unang trabaho at sa pagbangga niya ng kotse, kumita siya ng 2,001. Nagkita sila sa wakas ni Mr. Zhao, ang boss ni May at Labo. Nagbibilang ito ng pera nang dumating si Xiaoma. Binigay ni Zhao ang sahod ni Xiaoma. Pinaliwanag ni Mr. Zhao
na kapag intentional nilang binabangga ang mga luxury cars, maraming pera ang kikitain nila sa insurance. Ito ay tinatawag na insurance fraud. Illegal man ito, subalit kung patuloy na gagawin ni Xiaoma ito para sa kanya, siya na ang bahala sa abogado, pera at tutulungan pa siyang manalo sa korte para sa kustodiya ni Mumu. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Xiaoma. Tuwing gabi, pagtulog na si Mumu, umaalis siya at kukunin ang kotseng kailangang ibangga para kumita ng mas malaki. Ginagawa niya ito ng paulit-ulit para lang mabigyan ng mas maayos na buhay si Mumu. Binabangga ang mga mamahaling sasakyan, kapalit ay salapi. Sa una hindi pa alam ni Mumu, ngunit kalaunan ay napapansin niyang laging pagod at walang tulog ang papa niya. Nakikita niya ang mga pasa at sugat ng papa niya at nagsimulang mag-alala ito. Tinanong niya ang papa niya kung ano ang ginagawa nito sa gabi, bakit lagi na lang siyang inaantok at pagod na pagod. Subalit di ito sumagot. Inaliw na lang siya ni Mumu at nagkwento na meron siyang bagong laruan na whale na pito. Tumugtog din siya ng flute na tinuturo sa kanila sa klase. Naging emosyonal si Mumu dahil napaka-supportive ng kanyang papa. Kahit hindi nito naririnig ay pumapalakpak ito. Napaluwa ito sa tuwa. Sinabayan pa siya ng papa niya sa pagpito sa laruan. Isang gabi, nagrereklamo si Xiaoma. Bakit di pa binibigay sa kanya ang pera at kailangan niya na para sa anak niya? Subalit nagdahilan si Mr. Zhao. Inutusan pa siyang ibangga ang pinakamahal na kotse na dapat ibangga niya ito ng mas malakas pa para mas malaki ang kita. Nag-alala na si Mei para kay Xiaoma sa pinapagawa ni Mr. Zhao. Aalis na si Xiaoma dahil nakatulog na ang anak niya. Subalit pagtayo niya, gising pa pala ito at dahil gustong malaman nito kung ano ang ginagawa ng kanyang papa. Habang naghahanda ang papa niya at nagsuot ng protective gear, siya naman ay palihim na pumasok sa sasakyan nang walang kaalam-alam ang papa niya. Umarangkada na ang sasakyan. Di rin ito napansin ni Xiaoma dahil bingi nga siya. Isang maulan na gabi at nakatulog na si Mumu. Ramdam ang nerbiyos at tila naghihintay siya ng sasakyang paparating. Nagising si Mumu at umarangkada na ulit siya pagkakita niya ng pasalubong na sasakyan para banggain ito. Determinado at pinabilis ng todo ang kotse. Nang malapit na siyang mabangga, hinila siya ni Mumu at laking gulat niya. Bigla niyang preneno ang kotse subalit huli na ang lahat. Umiwas siya sa truck at bumangga sa mga barrier. Sinubukan niyang sagipin si Mumu subalit grabe pa rin ang impact. Sinubukang tumayo ni Mumu subalit bigla itong bumagsak. Grabe man ang tama ni Xiaoma ay binuhat niya ang anak at humingi ng saklolo. Dahil gabi at walang tao sa paligid, walang nakatulong sa kanya at karga niya lang si Mumu hanggang sa ospital. Pagdating sa ospital, nahirapan ang mga staff na kausapin siya at walang interpreter. Grabe man ang tama din niya pero nagsisikap siyang ipaunawa sa doktor. Naghahanap sila ng immediate relative nila. Sa huli, ibinigay na lang niya ang number ni Jing, ang ina ni Mumu. Naghihintay na lang sila ng resulta nang dumating si Jing na grabe ang pagod sa pagmamadali at pag-alala. Tiningnan nito si Xiaoma nang may pagkayamot. Sinabi ng doktor na wala namang bali o malalang tama ang bata. Di lang ito makapagsalita na maaaring dulot ng pagkabigla sa aksidente. Di makalapit si Xiaoma at nahihiya sa ginawa niya. Kinuha na si Mumu ng nanay niya at itinaboy nito si Xiaoma sa galit. Sinabi na magkita na lang daw sila sa korte. Parang nasayang lahat ng sakripisyo at pagpapakapagod ni Xiaoma para sa anak at nauwi ito sa wala. Dumating na sila sa pre-trial. Bakas pa rin sa mukha ni Xiaoma ang lungkot at hiya dahil sa nangyari. Hiniling nito na makita man lang si Mumu. Labag man sa kalooban ni Jing pero pinayagan ito ng judge. Sa harap ng lahat, pinapili na si Mumu ng judge kung sino ang pipiliin niya. Taliwas sa inaasahan ng lahat. Tinuro nito ang nanay niya. Nalugmok si Xiaoma at napayakap naman si Jing sa tuwa sa anak niya. Samantalang nakatingin si Mumu sa papa niya na tila nangungusap ang mata. Naiwang mag-isa si Xiaoma at sumama na si Mumu kay Jing. Pumasok na ulit sa school si Mumu. Hinahanap niya ang papa niya subalit hindi ito nagpapakita.
Nakilala ni Mumu ang bago niyang pamilya. Balak na nilang pumunta sa abroad kasama si Mumu at malalayo na sa papa niya. Nag-alala ang nanay niya dahil hindi pa rin ito nagsasalita. Namiss ni Mumu ang papa at naglaro sa anino tulad ng ginagawa nilang mag-ama. Habang si Xiaoma naman ay pinipito ang laruang paalala ni Mumu. Dumating si Labo at tinanong siya kung anong ginagawa nito at bakit parang nababaliw na siya. Sinabi ni Xiaoma na tila naririnig niya ang boses ni Mumu at nagkamali siya. Aamin na daw ito sa mga ginawa niyang iligal sa otoridad. Kinabukasan, araw na ng flight ni Mumu. Makikita ang lungkot sa mukha ni Mumu at nagbabaka sakali na makita ang ama. Subalit wala ito sa paligid kahit malapit na silang sumakay. Nasa kalsada pa si Xiaoma na nakamotor. Makakahabol pa kaya ito? Habang naglalakad, may naririnig na kakaiba si Mumu at hinahanap ito. Si Xiaoma pala ito at ang laruan na pito. Biglang tumakbo si Mumu sa tuwa at nakapagsalita. 爸爸，对不起，我没有不要你，你不要生我的气。我想永远和你在一起。你就不要赚钱了，你就不要再开车了。 Naglakad sila papuntang gate at nakangiting nagtitinginan sa isa't isa. Naglalaro sila habang naglalakad nang biglang may pulis na pumigil sa kanya at hinahabol siya. Itinaboy niya ang mga pulis subalit naabutan pa rin siya ng mga ito at di na niya mayayakap pa si Mumu. Tumakbo agad si Mumu papunta sa papa niya subalit di na siya makalapit dito. Patuloy itong sumisigaw kasama ng pagpatak ng lupa. Nabunyag na pala sa mga otoridad ang insurance fraud operation ni Mr. Zhao kaya nadamay si Xiaoma at nahuli. Sinabi ni Mumu na kaya siya sumama sa nanay nito imbis sa kanyang papa kasi ayaw niya nang magpakahirap pa ang kanyang papa sa trabaho at mapahamak na tuluyan dahil lang sa kanya. Kinabukasan sa korte, isasakdal na lahat ng akusado kasama si Xiaoma. Nandun din si Mumu at ang mga kaibigan nila sa madyungan. Tinanong ang lahat at nang tanungin si Xiaoma kung guilty ito. Sinabi niyang siya ang may pakana ng lahat at nadamay lang ang mga kasama niya. Yun pala ay tinakot siya ni Mr. Zhao na gawin ito. Kung hindi ay mapapahamak ang anak niya dahil may mga tanim itong tao sa labas. Ginawa naman ito ni Xiaoma para hindi mapahamak ang anak niya. Nagsinungaling ang lahat ng kasamahan niya at pinaparatangang si Xiaoma lahat ang may kasalanan. Hindi nakatiis si Mumu at tumakbo ito papalapit sa papa niya at sumigaw na hindi ito totoo. Mabait ang papa niya. Nagkaingay sa buong korte at nakiusap si Mumu kay May na tulungan ang papa niya. Natahimik ang lahat nang magsalita si May. Nakonsensya si May at naawa sa bata. Umamin na ito at sinabing si Mr. Zhao ang mastermind ng lahat. Tinakot ni Zhao si Xiaoma para gawin ito at binunyag lahat ng gawain nilang iligal. Sa wakas ay nabigay ang nararapat na hustisya para kay Xiaoma. Sa huling pagkakataon ay binigay nito ang huling pakayag niya at naging emosyonal si Mumu at masayang makausap ang papa niya. Natapos ang istorya ni Mumu at bumalik na sa present. Sinabi niyang kaya niya ginagawa ito dahil gusto niyang mabigyan ng tamang hustisya ang mga bingi at ikonsidera ng mga tao ang nararamdaman nila. Nabunyag ang mga gawain ng amo at nakasuhan ito ng krimen. Pagkatapos makalaya sa kulungan, nagtayo ng kumpanya si Xiaoma kasama ang mga kaibigan niyang bingi. Si Mumu naman ay patuloy na nag-aral para makatulong pa sa mga may kapansanan sa pandinig. Dito nagtatapos ang istorya ni Mumu. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento. Matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.